Ito. Ayos din. Magandang hapon mga kapatid. Tayo po ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ni Pablo, aklat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Dito po sa bahagi ito ng sulat ni Pablo, inahalin tulad ni Pablo ang karunungan ng sanglibutan sa karunungan ng Diyos. Yun ang makikita nating ipinapaliwanag dito ni Apostle Paul. Makikita natin ang mga taga-Corinto, sila po ay mga Grego, ano po? At bagamat ng panahon na ito, ang mga Grego, hindi sila isang bansa. Sila ay binubuo ng mga tinatawag na mga lungsod na bansa. Wala silang centralized na pamahalaan, pero sila po ay well-known sa pagiging marunong. Yung po sa siyudad ng Athens, yan ay lungsod ng karunungan, ganyan. So yung kanilang kaisipan ay nakatuon sa karunungan ng mga tao. So dito sa talata, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na nililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So ito yung contrast sa pagitan ng mga hindi tinanggap ang Ebanghelyo at doon sa mga taga-Corinto na tinanggap nila ang Ebanghelyo. Ang mensahe sa krus, makikita natin ang ating Panginoon ay napako sa krus. Actually, kahit na sinasabing ang mensahe sa krus, sa Tagalog, salita ng krus, ganyan. Hindi lang yun ang sinasabi ni Pablo, kundi yung set up na kaligtasan ng ating Panginoon na napako sa krus, dahil ibig at nabuhay na magaling. Sa mga tao, ito'y kamangamangan. Pero sa atin, na sumampalataya sa Ebanghelyo, alam natin ito ang kaparaan ng Diyos para tayo maligtas. Dito sa Matthew, chapter 26, verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Sa bawat tipan ay may dugo. Sa Old Testament, ang dugo ay ang dugo ng mga hayop. Pero sa bagong tipan, ito'y dugo ng ating Panginoon. Kasi sinasabi, ang dugo ng ating Panginoon na nabubuhos dahil sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. So, tumulong namatay ang Panginoon sa krus at tumulong kanyang dugo na ito ang kaparanganan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. So, alam natin yun. Yun ang ating naintindihan dahil sunod sa Ebanghelyo. Sa Romans chapter 5, verse 8, subalit panatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Alam nyo, yung mga nagsalin sa Tagalog, hindi nila alam ang pagkakaiba ng pag-ibig sa pagmamahal. Ang pag-ibig kasi, ang root word niya, desire, ibig. Ang pagmamahal, ang root word niya ay mahal. Dapat na pagmamahal. Sabalit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin, nang noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. Yan ang mensahe ng cross. Ito yung kaparaanan ng Diyos na tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Yun ang mensahe ng cross. So pag pinapangalan natin ng Ebanghelyo sa mga tao, yan ang ibig nating ipakilala sa kanila na ating Panginoon namatay para sa ating kaligtasan. Subalit, doon sa mga hindi sumampalataya at sumunod, ito'y kamangamangan. But in the first place, kaya hindi nila tinanggap. At pinaniwala ng Ebanghelyo is para sa kawalang kwenta yung kanila. Yun ay kalokohan kanila. Hindi nila tinatanggap na ito ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Sa kaya hindi nila maintindihan. Bakit kinakailangan ng isang tao ay mamatay para lang maligtas tayo sa ating mga kasalanan? Hindi nila maintindihan yun. So sa kanila, kamangamangan niya, walang kwenta yan, kaya walang kahulugan ang bagay na yan. Kaya sa kanila, foolishness. Nakikita nila yung mensahe sa krus na kalokohan. Bakit namatay ang isang tao para tayo maligtas? Hindi nila naintindihan yun. Tandaan natin ang mga karunungan ng mga tao, yung tinatawag ng mga philosophers. Sila ay nagpapaliwanag ng mga bagay na kaya nilang ipaliwanag. Sabihin, merong
Merong rational, merong dahilan, etc. So, mapapatunayan na sa pamamagitan ng kailang kaisipan. Eh dito, hindi nila maintindihan. Anong lohika, sabi nila, ng isang tao ay mamamatay sa krus para tayo maligtas? Ano yung logic mo? Anong rational no? Hindi nila maintindihan. Kaya hindi nila tinanggap. Pero sa atin, siyempre, kinikilala natin yun yung kaparaan ng Diyos para tayo maligtas. So, inaalintulad ni Pablo, ang dalawang grupo ng mga tao. Yung mga tumanggap sa Ebanghelyo, kinikilala natin, kaya natin tinanggap. Yan ang kapangyarihan ng Diyos para tayo maligtas. Doon sa tinanggap nila ng Ebanghelyo, ito'y dahil ito'y kalokohan sa kanila, hindi nila maintindihan. Kaya hindi nila tinanggap. Dahil hindi nila maintindihan bakit kinakailangan mamatay ang ating Panginoon sa krus para lang tayo maligtas. Kasi ninyo, ang salita ni Pablo, being saved. Ganyan. Hindi siya past tense. Ito yung proseso na patuloy sa pagliligtas. So yung mga Baptist, once saved, always saved. Ganyan. Past tense yun, di ba? Nangyari na eh. Dito sa mga Kristiyano, hindi nagpapatuloy na proseso. Sabihin, once upon a time, tayo sumunod sa Ebanghelyo, kaya tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Pero ito isang nagpapatuloy na proseso ng pagliligtas. Habang tayo po sa mundo, ito yung nagpapatuloy na proseso. Kaya sabi niya, being saved, kanya sinasabi sa ating, di ba? So ito yung nagpapatuloy. Pero may bahagi ng ating kaligtasan na tapos na. Kasi meron tayong ginawa ng tayo naligtas, na tapos na. Tapos na, ibig sabihin, nangyari na yun, tapos na. May bahagi na tapos na. Tingnan nyo, dito sa Romans 8, verse 24, for we were saved, past tense, in this hope. Ano yun? Yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. But hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? So, nung tayo po ay nabautismohan, itunuro sa atin na ito'y para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At para magkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. So, yun ay tapos na. Hindi na natin gagawin yun. Nung tayo mabautismohan sa Ebanghelyo. So, ito yung sinasabi sa ating panahon na pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Obviously, nung tayo sumampalataya, nagsisi, ipinahayag natin sa ating mabibig ang ating pananampalataya sa ating Panginoon bilang anak ng Diyos. At nung tayo na bautismo, tapos na yun. Hindi na natin dapat ulitin. Tapos na yun. Nung ginawa natin yun, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. So it's a past event. Yung bahagi ng ating pananampalataya o proseso ng pagliligtas, natapos na. Hindi na natin pwedeng ulitin. Pero mayroong bahagi ng ating pananampalataya sa kasalukuyan. So may bahagi na tapos na. Ginawa na natin yun. Pero mayroon pa rin sa kasalukuyan. Yung proseso ng ating pagliligtas. Tingnan natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 and 2, tingnan niyo yung proseso ng pagliligtas. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, past tense, which also you received, past tense, di ba? And in which you stand, present tense. So may bahagi ng ating pagliligtas na tapos na. Pero kailangan tayong manatili sa ating pananampalataya. Kaya sabi niya, in which you stand. So nagpapatuloy tayong tumitindig sa pananampalataya niyo. Okay? By which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in me. Nang patuloy nating paniwalaan yung mensahe na yun ng kaligtasan na ipinangaral sa atin. So may tapos na, pero tayo nagpapatuloy sa kasalukuyan, tayo na nanatili, tapat sa pananampalataya yun. Kaya nga sabi niya, it is a continuous process. May pangyayari sa pagkakaraan, sa kasalukuyan, at siyempre, sa panginaharap. Hindi pa natin nakaptan, actually, yung gantimpala. Kinakailangan mo na tayong patawarin sa ating mga kasalanan, at patuloy na patawarin sa ating mga kasalanan,
bago natin makamtan yung talagang kaligtasan. Sa Hebrews chapter 9, verse 28, di ba tayo naligtas na? Ano pag hinintay natin kaligtasan? So ito yung pang-inaharap. So Christ was offered once to bear the sins of many. Yun ang dahilan ng mulang pagdating ng Panginoon para patawarin ng ating mga kasalanan. Ngayon, to those who eagerly wait for Him, tayo, He will appear a second time apart from sin. Sa pagdating ng Panginoon, hindi na siya magpapatawad ng kasalanan. Pero ililigtas na tayo. Saan? Sa kaparusahan sa impyerno. Sa tayo dadalhin? Sa langit. So, tingnan hindi continuous process. Sa mga Calvinist, hindi. Once saved, always saved. Kung ikay naligtas na, kahit anong gawin mo, ligtas ka pa rin. Hindi yan na sinasabi ni Apostle Paul. Tayo nililigtas. Ganyan. So, it's a continuous process hanggang tayo mamatay, kung tayo namatay na tapat, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Doon ibibigay sa atin ang ating gantimpala ng ating katapatan. So ito, yung mensahe sa krus, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit may dynamite yan? Nung kaunay na dynamite. Ang salitang kapangyarihan, sa salitang Grego, ay dunamis. Doon nila nakuha yung salitang dynamite. So maraming English word na galing sa salitang Grego. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Katulad ng dinamita. Diba sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinaya ang Ebanghelyo. Actually, hindi nila sinari yung salitang Ebanghelyo. Kung isasalin natin yan, hindi ko ikinaya ang magandang balita. Yun ang salin talaga. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa Udyo at hindi sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya sinasabi rito ay ipinahayag ng Diyos. So tayo mamumuhay ayon sa pinahayag ng Diyos. Yung ipinahayag ng Diyos na ating pinaniniwalaan. Ganyan. So yun ang ibig sabihin na mula sa pananampalataya, yung mga bagay na pinahayag ng Diyos upang tayo sumampalataya sa mga bagay na pinahayag ng Diyos. So ito'y kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Kinikilala natin yun. Kaya nga tayo sumunod, sumampalataya at sumunod dahil naniniwala tayo, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi sa tao. Majority ng tao hindi siya naniniwala. Kaya nga hindi sila sumunod. Tayo lang sumunod kasi tayo naniniwala. So, ano sinasabi rito ni Pablo? Ang Diyos, alam po natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang karunungan ay walang higit sa karunungan ng Diyos. Itong karunungan ng tao, isipin po natin ang karunungan ng tao, talagang umahanga tayo sa karunungan ng tao. Maraming mga bagay na kamangha-mangha na kayang gawin ng tao. Sige, may kondisyon rin, gawa tao. Tao gawa niya. Nakakahang tignan. Yung masasagyan, ginawa nila ng tao yan. Pero hindi sila higit sa karunungan ng Diyos. Dito sa talata, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and bring to nothing the understanding of the prudent. Ito po isang quotation sa Isaiah, chapter 29, verse 14. Actually, walang kaugunayan ito sa Korinto. At hindi rin ito katuparan ng sinasabi sa Isaiah 29, verse 14. Ginamit lang ni Pablo ito para gamitin niya yung punto ng talatang yan. Mahigita natin ang konteksto ng talata. Hindi ito katuparan niya, dahil tapos na yun. Kinukuha lang niya yung tinuturo ng talatang yun para turuan tayo. Kailan ba nangyari yan? Ito yung nangyari, mali po, Sennacherib. Naging Sennacherib. Si Sennacherib, naalala po na sa Isaiah. Si Sennacherib po yung Assyrian na hari na sinakya halos lahat ng mga bansa sa paligid ng Israel. At papunta na siya sa Jerusalem, actually. So, ang advice ng mga Hudyo marunong, kailangan tayo makipag-alyansa sa mga bansa sa paligid natin.
para magapin natin si Sennacherib at ang mga Syrians. Pero nung ginawa nila yun, lalo lang sila nagkaroon ng problema. So sino nagligtas ang nila? Hindi yung karunungan na sinasabi ng marunong na mga Hudyo na kailangan tayo makipag-alyansa sa mga bansa sa paligid natin. Ang Diyos, ang karunungan ng Diyos, ang naging dahilan para mag-uwi sila laban sa kay Sennacherib. So yung karunungan ng mga marunong sa panahon na yun ay walang anuman, walang halagaan. Pinakita ng Diyos na higit ang kanyang karunungan. Yun ang context ng quotation na yun. So yun ang gustong ituro sa atin ni Pablo. In other words, yung mga marunong sa mga taga-Korinto, kahit yung marunong sa panahon natin ngayon, ang tingin nila sa Ebanghelyo ay kamang-manga. Foolishness. At sininiisip nila na kailang karunungan ay higit na magiling kaysa sa Ebanghelyo. Asun totoo yun. Ang tingin sa atin ng sanglibutan ay iglesyang tinuloy ng Panginoon, walang kwenta. Kakunti lang yung mga yan. Pero hindi nila alam, yung walang kwenta, ang may kwenta. Dahil pagdating ng araw, tayo maliligtas sila, hindi. So pinapahiya ang karunungan ng Diyos, ang karunungan ng mga tao niya. In other words, kahit ang tingin nila sa Ebanghelyo kamang-mangan, yun ang tingin nila. Pero actually, ito ang paraan para maligtas tayo. Yung karunungan ng tao, walang magagawa yun. Para maligtas sila. Pero itong kamang-mangan na sinasabi nila, yan ang tunay na magliligtas. Kaya sabi rito, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Ano yung napansin nyo? Minsan, sa ating pag-aaral, nakikita natin yung pattern. Sabi ko, ang palagi sinasabi, yung mga Hebreo, mahilig sila sa paulit-ulit. Yung unang pangungusap, I will destroy the wisdom of the wise. At yung pangalang pangungusap, and bring to nothing the understanding of the prudent. Para walang kahulugan. Pero ginagawa yun ng mga Hudyo para magkaroon sila ng emphasis sa gusto nilang ipakilala. May makikita natin. Ang tawag nila parallelism. So, mahilig sa paulit-ulit. Ito yung passage. So, sabi dito, where is the wise? Nasaan yung marunong? Where is the scribe? Yung mga scribe ang nakakaalam sa kausa ni Moises. Nagsusulat siya ng kausa. Where is the disputer of this age? Nakikipag-debate. Has not God made foolish the wisdom of this world? Ito yung mga rhetorical question ni Apostle Paul. Nasaan kanya yung mga marunong? Nasaan yung mga eskriba? Nasaan ang mga disputers sa libutan ito? Sina-challenge lang ng Diyos ang karunungan ng mga marunong. Naalala po natin, babalik tayo sa Old Testament. Dumating sa puntong bansang Israel, sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginawa rin ng Diyos yan. Ano ang challenge niya sa bansang Israel? Magsubukan tayo, sabi ng Diyos. Sino sa inyo mga Diyos-Diyosan ang nakakaalam ng nangyari sa nakaraan? Sino sa inyo mga Diyos-Diyosan ang nakakaalam ng nangyayari ngayon? At sino sa inyo mga Diyos-Diyosan ang malalaman ng mangyayari sa panginaharap? Wala. Ako lang, sabi ng Diyos. So, sinasabi niya sa tunay na Diyos, yun din ang sinasabi ng Diyos. Sabihin, kahit ano pa yung marunong kanya, hindi sila talaga marunong. Nasa Diyos lamang ang tunay na kaalaman sa kaligtasan. So, sabi nga natin, ang tao marunong. Nilalang tayo sa larawan ng Diyos. So, meron tayong karunungan. Pero sa gitna ng ating karunungan, marami mga tanong na hindi natin masasagot. Kasi sa gitna ng ating karunungan, hindi natin masasagot. So, halimbawa, saan nagmula ang lahat ng mga bagay, hindi mo masasagot yun. In the first place, hindi mo nakita. So, paano mo sasagutin? Tapos, paano nagsimula ang buhay? Hindi mo masasagot. Sapagkat ang karunungan ng tao, kahit sa higit sa kanyang sabihin natin, nakamang-maka, ito pa rin ay may limitasyon. Dahil nabubuhay sa panahon.
So alam lang natin kung kailan tayo nabuhay. Minsan, nanonood ako ng basketball. Tinatanong nila, sino ba pinakamarunong na nabuhay na basketball player? Wala. Dahil sa iba't ibang panahon, may ibang klaseng magaling. So hindi na natin makikita yung limitasyon ng karunungan ng tao. Dito sa Kawikaan, palagi nating kino-quote ito, mayroon din sa Kawikaan chapter 16, 14 verse 12, sinasabi sa atin yan, noong pa, mayroong daan na tila matid sa isang tao. Yun ay kanyang karunungan. Ngunit ang mga daan tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ang karunungan ng Diyos, pwede niyang malaman ang dulo mula sa simula. Sabihin, sa simula pa lang ng gagawin, pwede malaman ng Diyos kung ano sa pupunta yung kanya. Pero sa atin, mayroon tayong limitasyon. Kaya, kahit nga tayong karunungan, meron pa rin limitasyon ng ating karunungan. Pero ang karunungan lang ng Diyos, ang tunay na karunungan. Basahin natin sa Isaiah chapter 4, verse 9. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. So wala na ibang Diyos. Wala. Yung mga Diyos, hindi Diyos na sabi ng Diyos. I am God, and there is none like me. Ito sinasabi natin. Declaring the end from the beginning. Tayo mga tao, pag nagsimula tayo, hindi mo natin malalaman kung ano yung dulo. Kaya pag napunta sa dulo, nagkamali ako ba? Ganun tayo. Ang Diyos hindi. Pwede niya malaman ang dulo mula sa simula kanya. And from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do my pleasure. Ito yung pagtungkol doon sa kanyang gagamitin na tao na si Cyrus. So sabi niya, I will do my pleasure. Kanya. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko kanya. Yun ang karunungan ng Diyos. Ito ay dahil sa kanyang kapangyarihan. Dahil limitado, dahil wala tayong ganong klaseng kapangyarihan katulad ng Diyos. Buti na, sinachallenge sa talatang ito, sinachallenge ng Diyos ang karunungan lang sa kalibutan. Ihigit ba karunungan nyo kaysa sa aking karunungan, sabi ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Ito ang tanong. Sa gitna ng karunungan ng tao, natagpuan ba nila ang daan para ligtas ang sarili nila mula sa kanilang kasalanan? Hindi. In other words, itong mga marunong ito, pag sila namatay, mamamatay sila sa kanilang mga pagkakasala, sila paparusahan. So kaya sa gitna ng kanilang karunungan, hindi nila kaya sagutin yung sagot doon. Pero ang Diyos, siya ang nakasagot, di man. Kaya dinala niya kanyang butong anak at namatay sa krus para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kung hindi ginawa ng Diyos yun, lahat ng tao ay pupunta sa kaparusahan. Dahil ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung paghihiwalay sa Diyos. Dadaling ka niya sa kaparusahan. So, nasaan ang karunungan? Ganyan. Nasagot pa nila yun. So, sabi nila, ang Ebanghelyo ay kamangamaran. O sige, kamangamaran. Kayo marunong, anong sagot niyo? Wala silang sagot. Pero sinasabi ni Apostle Paul, sa verse 21, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. Ibig sabihin, kung hindi magpapakilala ang Diyos sa atin, sa gitna ng karunungan ng tao, hindi natin makikilala ang Diyos. Kaya lang nakilala natin ang Diyos dahil nagpakilala siya. Pero hindi niya gagawin yun, wala tayong paraan para maipaliwalag natin ang Diyos. It pleased God through the foolishness of the message first to save those who believe. So ito lang ang kaparaanan, kahit tinatawag na kamangmangan, ganyan. Ito pa rin ang kaparaanan para tayo ay maligtas. Ang karunungan ng tao, hindi niya may papaliwanag ang Diyos. Hindi niya tatanggapin. Kasi hindi may paliwanag. Kaya ang karamihan ng mga marunong na tao, sila atheist, dahil hindi nila may paliwanag. Kahit sa gitna ng karunungan nila, hindi nila may paliwanag ang Diyos. Hindi nila may paliwanag ang mga bagay na hindi material. Yun ang problema nila. Kaya nga, hindi nila may paliwanag ang ating kaisipan. Alam nyo, meron ako nabasa sa Time Magazine.
Ang eternal problem of the mind, kanila, hindi nila may paliwanag. Hindi naman siya physical Hindi nila nakikita. Pero meron tayong kaisipan. So, ganoon din ang Diyos. Hindi nila nakikita ang Diyos, hindi nila may paliwanag. Kaya, tinanggal nilang Diyos. Hindi natin may paliwanag. So, walang Diyos kanila. Pero may Diyos. Dito sa Romans chapter 1, verse 19. Because what may be known of God is manifest in them. For God has shown it to them. Sa parang paraan ng Diyos ay pinakilala niya kanyang sarili. Muna, isang paraan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya isang paraan sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Ito po ay actually common sense. Kinikilala natin ito sa mga bagay na ating binibili. For example, pag bumili tayo ng damit, magaling ang gawa ka. Magaling yung brand na yan. So, doon palagi binibili mo. Bakit? Napatunayan mo magaling gumawa. Bakit pagdating sa mga bagay na nilalang ng Diyos, hindi ganun ang pag-iisip ng tao? Dahil po sa verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Ibig sabihin, kahit yung mga bagay, hindi natin nakikita ang Diyos Pero nakikita natin siya sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa kanya. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So, sino mga tao na nabubuhay na may kaisipan? Responsable tayo na kilala natin na may Diyos. Pag tumingin ka sa paligid mo, paano mo ipapaliwanag yun? Halimbawa, nagtanim ka ng buto, tapos sumubo, paano mo papaliwanag yun? Kahit yung pinakamagaling na scientist, hindi sila pwede maka-invento ng buto para tumubo ang halaman, hindi na magagawa yun. So, paano nangyari yan? Nagtanim ka ng buto, tumubo, at nagkaroon ng bunga. So yun, bakit? May gumawa doon. Yan ang Diyos. So pakita natin, hindi mo pwedeng itanggi yun. Kung ikay nag-iisip. Makikita mo na may Diyos. Makikita natin. Subalit, sa kailang karunungan na hindi nila may paliwanag ng Diyos, sabi na, walang Diyos. Ano ang tawag sa kanila ng Diyos? Sila yung mga mangmang ganyan. Ang sabi ng mamang sa kanyang sarili, walang Diyos. Bakit? Hindi may paliwanag. So yun ang sinasabing marunong na nagiging mangmang. Marunong sila Marunong sila sa atin. Sa lahat ng mga bagay. O sa karamihan ng bagay na alam nila, hindi natin alam. Pero sila nagiging mangmang. Dahil sa kanyang karunungan, nire-reject nila yung mga bagay na dapat itanggapin nila. Sa pagkakataon na ito ay ang Diyos. Makikita natin. Ang nilalang ng Diyos, lahat ng kanyang nilalang, pinakikita ng kanyang karunungan at kanyang kapangyarihan. Yun ang makikita natin. Ito pong Psalm 19, maganda po ito, sayo natin. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay, ay niyahayag ng kalawakan ganyan. So ito'y tumutukoy sa nakikita na sa taas. Sa araw-araw ay nagsasalita, at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Hindi naman sila nagsasalita. Yung lahat ng mga bagay ng Diyos na nakikita na sa kalawakan, hindi naman sila nagsasalita. Pero sinasabi nito ng sumulat sa awit, sila nagsasalita kanya. At sila nagpapahayag ng kaalaman. Pero hindi sila nagsasalita. Walang pananalita o mga salita man. Ang kailang tinig ay hindi narinig. Hindi naman sila nagsasalita. Ngunit, lumalaganap sa buong lupa ang kailang tinig. Hindi sila nagsasalita, pero ba sila tinuturo kanya? At ang kailang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Kasi nakikita natin. Sa kanila ay naglalagay siya ng tolda para sa araw. Na dumarating na gaya ng kasintang lalaki na papalabas sa kanyang silid at nagaganap gaya ng malakas na tao na tumatagos takbuhan. Ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit at sa mga dulo niyo ng kanyang pagligid at walang bagay na publish sa kanyang init kanya. Sino yun? Yun ang araw. Araw-araw, gano'n.
Hindi nagbabago yung kanya. So araw at gabi, nagsasalita yung araw. Ano sinasabi niya? May gumawa sa akin. Meron siyang bagay, hindi nagbabago yun. Hindi siya walang variation yun. Araw-araw, yun ang nakikita natin. Sisikat siya sa silangan, tapos pumunta siya sa west. Susunod sa araw, ganun pa rin. Ganyan. So siya nagsasalita sila na ano, pinapayag nilang kalulati ng Diyos, kanya. Ang kanyang kapangyarihan sa mga bagay na kailang ginawa, kahit hindi siya nagsasalita. So, ang ginawa ng Diyos, tingnan ninyo, maraming paraan na pwedeng gawin Diyos paligtas tayo. Pero pinili niya ang pangangaral. Nasabi rito, the foolishness of the message, the foolishness of preaching. Hindi naman actually kamangmangan. Yun ay sa punto the base, dahil ang mga tao, tinitignan nila na ang Ebanghelyo ay kamangmangan. Pero actually, hindi. Yun ay punto the base ng mga mangmangan. Yun ang pagtingin nila. So sa mga hindi sumasampalataya noon at ngayon, ito yung kamangmangan. It's foolishness. Kaya hindi tinatanggap. Kahit hindi tayo pagtatawanan sa harapan, pinagtatawanan tayo. Anong massive? Kaligtasan niya kanya. This is 1 Corinthians 2:14. Pag ipinag-aaral natin ang Ebanghelyo sa mga taong nabubuhay sa isang libutan, carnal mind, hindi nila tatanggapin. Yun yung sabi ni Pablo. But the natural man, dito sa Tagalog, mas maganda eh. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. For they are foolishness to him. Nor can he know them because they are spiritually discerned. Anong ibig sabihin no? Bakit tayo, naniwala tayo sa Ebanghelyo? Dahil tayo mapagkumbaba, pinagsipan natin, at tinanggap natin ito totoo kanya. Pero sa mga taong hindi gano'n, ng kailang kaisipan, kalukuhan niya kanila. But he was spiritual, judges all things. Yet he himself is rightly judged by no one. Dahil tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, walang makapaghahatol sa kanya. Sa Tagalog, ngunit ang taong ayon sa laman kanya. Hindi ito taong nag-iisip ng kanyang espiritu na kalagayan o nag-iisip sa Diyos. Ito yung taong nag-iisip ayon sa laman kanya. Ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos. Yung mga bagay ng espiritu ng Diyos, ito yung katotohanan na pinayag ng Diyos. Sapagkat ang mga ito'y kamangamahan sa Kanya at hindi niya naunawa sapagkat ang mga yan sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya mo sa pag-aralan, kaya tanggapin mo na bukas sa rin kayo sa Pero yung mga tao ayon sa laman, sarado yan. So, di na tatanggapin ngayon. So, sa kanya nakamangamahan niya. Pero hindi sa atin dahil binuksan natin na natin kaisipan at tinunawa natin ng mga bagay sinasabi ng Diyos. For the Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom. So ito yung dalawang magkaibang grupo ng mga tao. Ang mga Grego, sila naghahanap ng tanda. Ang mga Grego naman naghahanap ng karunungan. But we preach Christ crucified. Ang pangangaral natin ay si Kristo na pa sa krus. Sa mga Hudyo, ito yung katitisuran, stumbling block. And to the Greeks, foolishness. Yun ang tingin ng mga Hudyo na hindi sumasampalataya. At yun ang tingin din ng mga Grego o mga Hentil na hindi sumasampalataya. Yung mga Hudyo, naghahanap sila ng tanda. Yun yung tanda. Ang tanda, ito yung nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang autoridad. Yun ang sign. So pag nakita natin ang sign, papunta doon. Ito yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter verse 22, the Jews asked for signs. Indicates that the apostles were met with the same demand from Jews as Christ has been. Tinanong din nila sa ating Panginoon, tanda na ibibigay mo sa amin, ganyan. Pero maraming tanda binigay ng ating Panginoon, na ginawa ng ating Panginoon. Pero hindi ito tanda na hinahanap nila. So yung mga tandang ginawa ng Panginoon, totoo yun. Tingnan si Nicodemus. Nakita niya yung tandang ginawa ng Panginoon dahil bukas sa kanyang kaisipan.
Hindi maaaring gawin, hindi mo pwedeng gawin, maaaring gawin ng mga tandang ginawa mo, maliban na ikay galing sa Diyos. So yung mga tandang ginawa ng Panginoon ay nagpapakilala siya galing sa Diyos. Ang tandang gustong makita ng Mangudyo ay yung tanda ng isang physical na kaharian. Ang idea nila ng kaharian na itatatag ng inahintay nilang Misaya ay isang physical na kaharian. Yan ang hinihintay nila. Na katulad ng katakilaan ni David noong ulang panahon. Yan ang hinihintay nila. Kaya hindi nila nakita yun. Hinihintay nila yun. Yan ang hinahanap nila. Yung ibang si-Kristo na napako sa krus kaya nila, hindi yan tanda ng aming hinihintay na Mesaya kanina. Ay, hindi na tinanggap. Sipin naman ninyo, ang hinihintay nilang tagapagligtas ay katulad ni Haring David, mga pangyarihan, mayaman, at ang kanyang kaharian ay mga pangyarihan, in a physical sense. Tapos sasabihin ng ating Panginoon, ang aking kaharian ay hindi sa lupa kanya. At ang Panginoon ay hindi niya katulad si David, na mga pangyarihan ay siya naman. So sa kanila, hindi nila kayong tanggapin yun. So kaya yun ang sinasabi. Naghahanap sila kanya ng tanda ng mga Hudyo. So, yung tandang hinahanap nila, sabi nga natin, na yung Misaya na hari at pagkapangyarihan katulad David. Kaya dabating ang Panginoon, hindi na pinaniwalaan. Kahit nakita nila yung mga tandang ginawa ng Panginoon, hindi kasi yan ang hinahanap nila. Kaya hindi na talaga ang Panginoon. Dito sa Mark chapter 8 verse 12, at nagbutong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at sinabi, bakit mahanap ng tanda ang saling lahing ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, wala nang ibibigay sa saling lahing ito. Ano pang gagawin ng Panginoon? Ginawa niya lahat ng mga tanda, hindi naman sila naniniwala. So ano pang ibibigay ko sa inyo kanya? Siyempre, useless lang yun. Gawa ka na tanda, hindi man pinaniniwala, useless lang yun. Sa Matthew chapter 12 verse 38, pagkatapos ilan sa mga eskripman Pariseo ang nagbigay sa kanya, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda mula sa iyo. Kaya namin isang ginawang tanda. Ngunit sumagot siya sa kanila, umahalap na tanda ng isang masama at mapangalo niyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas. Ang tanda ni Jonas, siya na doon sa tiyan ng isang malaking isda sa loob ng 3 araw, 3 gabi. Yan ang ibibigay ko sa inyo, kaya ibig sabihin nyo, yun ay tumutukoy sa inyo ng pagkabuhay na maguli. Kaya may pangalan ng mga apostol nyo, galit na galit sila. Dahil hindi nila gustong tanggapin yung tandang ibinigay ng ating Panginoon. So yun ang hinahanap ng mga Hudyo. Yung tandang isang makapangyarihang physical na hari, katulad ni Haring David. So dito sa Romans 1:4, kailan ipinakilala ng Diyos ng ating Panginoon na hinihintay nila? Ibinigay tanda ni Jonas sa Romans chapter 1 verse 4, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ay sa Espiritu ng kapahalalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Yesu Cristo na Panginoon natin. Yun ang kanyang tanda at ginawa niya. Hindi yung tandang hinihintay gusto nila. So hindi na-meet ng Panginoon yung gusto nila. In other words, yun ang problema na Hudyo, hindi sumampalataya sa ating. Ang mga Grego naman, dahil sila po'y marunong ayos sa naman, tingnan nyo, si Socrates, Plato, Aristotle, yan ang mga philosopher ng mga Grego, at marami pang iba. Talagang well-known sila sa isang bansang marunong sa karunungan ng tao. Ang mga Grego, siyempre, yung philosophy, nagpapaliwanag yan. So, nagbibigay sila ng paliwanag sa kailang paniniwala o sa kailang sinasabi. Ano ang bagay na hindi nila maipapaliwanag, tinatanggihan nila yan. Hindi karunungan yan dahil di natin maipaliwanag. Si Jesus ay nangalang, kung si Kristo ay nangalang isang karunungan, katulad ng kailang karunungan na maipapaliwanag, tatanggapin nila ng ating Panginoon. At sasabihin nila, ito isang bagong filosofiya kanina. Kasi hindi gano'n lang ang Ebanghelyo, hindi nila may paliwanag. Hindi natin maintindihan, anong ibig sabihin nung namatay yung tao para tayo ligtas kanina? Hindi natin matatanggap yan. Hindi yan karunungan kanina.
Na di naman natin maipapaliwanag yun pag gano'n. Kaya tinanggihan nila ng ating Panginoon. So both ways, tinanggihan nila. Sa kanila, kanya-kanya dahilan. Makikita natin. Yung mga Hudyo, disappointed sila. Stumbling block. Alam niyo, tingnan niyo yung mga salitang English, scandal na natin. Pagka meron pang scandal, ano yun? Yung palang stumbling block ay scandalon. So maaaring dyan ang galing salitang scandal, di ba? Is something in the path of a person which causes him to stumble. Parang natisod, ganyan. Meron kang nadaanan na bato, natisod ka. Yan ang ibig sabihin ng stumbling block. So yung idea ng Messiah ay laban sa kanilang kaisipan kung sino ang Messiah. Na isang physical na makapangyarang hari, na mayroong makapangyarang physical na kaharian, yun ang kailang idea ng Messiah. Kaya, hindi natin tinanggap. Yung mga Grego naman, yung konsepto ng isang tao na mapako sa krus, hindi nila maintindihan. Nakakuha niya kayo na. So, hindi natin tinanggap ang Panginoon. So, para sa mga Hudyo, kahiya-hiya. Di ba? Nung nakatawa sa krus ng Panginoon, meron nakalagay sa taas, Jesus Christ, the King of the Jews. Siya hari ng mga Hudyo sa kahulugan ng siyang Messiah na hinintay nila. Tapos nakatako sa krus. Ano naman klaseng haring makapangyarihan ang nakatako sa krus? Kaya kinahiyaan nila ang Panginoon, stumbling block sa kanila yan. Yung mga Grego naman, nakakayari dahil hindi natin may paliwanag yan. So hindi natin hanggang. So yun ang dahilan bakit sa naging Kristiyan. Dito po tayo magtatapos. Pero doon sa mga tinawag, those who are called, both Jews and Greeks. So yung una, yung mga Hudyo hindi sumampalataya at mga Grego hindi sumampalataya. Pero ito yung mga Hudyo sumampalataya at mga Hentil na sumampalataya. Sabi rito, Christ, the power of God and the wisdom of God. So kinikilala natin ang Ebanghelyo pinag-uusapan. Paano tayo tinawag? Sabi ng mga iba, tayo ay tinakdang maligtas. Tayo doon ang pagkatandi. Predestined tayo maligtas. Kaya hindi totoo yun. Walang sino mang taong predestinated na maliligtas ng Diyos. Wala. Hindi siya ganun paraan. Dahil pa mayroong itinakdang maligtas sa may itinakdang Diyos na maliligtas na tao at meron siyang itinakdang mapaparusahan, lumalabag yan sa sinasabi ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 2, 3-6. Mahalaksulat, tingnan natin. Yan. Hindi mabuti at kaya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais ng lahat ng tayo maligtas. O, saan ang predestination doon? Wala siyang gusto maparusahan. So, wala siyang itinakdang mapaparusahan. Ang gusto niya lang maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao siya sa Kristo. Na ibinigay ang kanyang sarili na pagtubos sa lahat na siyang patutubos sa tamang panahon. So, paano may predestinated na maliligtas at mapaparusahan samantalang ang kalooban ng Diyos ang lahat ng tayo gusto niya maligtas? At doon ipahayag ni Apostle Peter nang siya magsalita sa mga Hentil, itong sabi niya. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay nga naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Wala siyang kinikilingan. Kundi sa bawat bansa, sino ang may takot sa Kanya at gumagawa ng matwid, ay kalugod-lugod sa Kanya. Anong ibig sabihin no? Sino man sa bawat bansa, sino man pinili nilang matakot sa Diyos at pinili nilang gawin ng matwid, ay kalugod-lugod sa Kanya. Anong ibig sabihin no? So hindi tayo tinawag sa pamagitan ng predestination. Dito totoo yan. Katulad sinasabi ng mga Baptist. Tayo tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo. At yung sino man na voluntarily, hindi pinipilit, na sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo, sino yung maliligtas? Yun ang paraan ng ating pagkatawag. So tinawag tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa paraan ng pangaral ng mga tao, doon tayo tinatawag ng Diyos. So ibig sabihin, pag may nangaral sa atin sa Ebanghelyo, hindi yung tao yun. Ang nangangaral sa iyo, actually, ang Diyos. Dahil sasabihin ng tao yun ay mensahe ng Diyos.
So, tinatawag ka ng Diyos sa ganung paraan. Ngayon, voluntarily, dahil meron tayong free will, pinaniwalaan mo yun dahil ang totoo at kayo sumunod doon, hindi kayo maliligtas. Yun ang paraan ng ating pagkatawag. Binasa na po natin yung 1 Corinthians 15:1 ito kanina. Yung Mark chapter 16, hindi ba gano'n? Umayaw kayo sa pusang libutan at yung ipangarang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumasampalataya at mabautis pa rin maliligtas. Yun ang pipiliin mo. Datapot ang hindi sumasampalataya, kung yun ang pipiliin mo, ay mapaparusahan ka. So, yun ang paraan ng ating Diyos. So, tayo tinagod tayo sa palataya. So, sabi rito, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi, Kristohan niya. Pero ang ibig niya sabihin, yung mensahe ng ating Panginoon. Dito sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinaya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, muna sa Udyo, ang gaytin sa Grego kanya. So, yan yung mensahe ng Panginoon, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kapangyarihan na ito, na linisin ng ating mga kasalanan, di ba? Yan ang ebanghelyo. Linisin ng ating mga kasalanan para tayo makalakad sa panibagong buhay. Nahiwalay na sa kasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 4, kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo. Yung salita nilibing ay nag-imply ng kamatayan. Nilibing ka, so ikay patay. So yung mga baptist na sinasabi, pag ikay sumampalataya, ligtas ka na, tapos ikay mabautismuhan, nililibing nila yung buhay. Ligtas na yun eh. Tapos nililibing mo siya sa bautismo. Saan nakita ng gano'n? Ang nililibing, yung patay. Kaya tayong nilibing. Gusto tayo namatay. Nakasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na ito kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalalatian ng Ama, hindi naman tayo makalakad sa panibagong buhay. So may namatay sa atin. Yung ating dati ang pagkatao ay pinatay ng Diyos sa pamagitan ng ebanghelyo. Kaya tayo nakakalakad sa panibagong buhay. Yan ang kapangyarihan. Di ba? Yan ang matatagpuan na natin sa ating Panginoon sa kanyang mensahe. Sa mensahe ng ebanghelyo, kinikilala natin yun. So, paano naman ang karunungan ng Diyos? Ito yung ginagamit nila, mapupunta sila sa Kawikahan chapter 8. Na parang patunayan nila na si Kristo hindi na lang ng Diyos. Hindi na ibig sabihin ng Kawikahan chapter 8. Ang Kawikahan chapter 8 ay literally karunungan. Pero dito, si Kristo ay ang karunungan ng Diyos. Paano paraan? Saan natin makikita yung karunungan ng Diyos? Ang karunungan ng Diyos, ito yung pinala ng Diyos mula sa walang hanggan, na ligtas ang tao sa pamagitan ng ating Panginoon. Na di man pwedeng malaman ng tao. Yun ang karunungan niya. Yun nagpapakita ng kanyang katwiran, ganyan. Kung paano ililigtas ang tao. Yun ay ginawa sa pamagitan ng ating Panginoon. So, bago pa niya tayo nilalang, bago pa naglalang ng lahat ng mga bagay ng Panginoon, nandun sa kaisipan niya. Maglalang ako ng tao, ganyan. At ililigtas ko siya sa pamagitan ng aking anak. Na-anticipate ng Diyos. Siyempre, kung nakikita niya kung ano mangyayari. Magkakasala ang tao, gagawa ko ng paraan, ganyan. Hindi makita natin. Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts. Iba ang mag-isip ang Diyos. Ibang mag-isip ang tao. Kaiba. Nor are your ways my ways, says the Lord. Malaking pagkakaiba. Tingnan ninyo. Sa Old Testament, may pinatay ang Diyos ng mga bata. Maraming pagkakataon. Halimbawa, yung mga Amenisita, sabi niya kay Saul, patay mo lahat. Pati mga batang sumususo, napatay mo lahat. Yan ang karunungan ng Diyos. Hindi tayo sumasangayin doon. Nakaawa tayo sa mga bata. Hindi mo magkaiba. Pero ang Diyos, walang problema yung mga bata kanya. Wala naman silang kasalanan. Kahit mamatay yung mga bata yan, wala pang problema yan. Kanya. Niligtas nga sila ng Diyos mula sa pagkalaki nila sa maling paniniwala. Yun ang karunungan niya. Tayo hindi kawawa naman yung bata ka natin. Actually, pag ang bata ay namatay, hindi tayo dapat actually maawa. Bakit? Ligtas yun eh. Pag namatay yung tao na hindi sumasampalataya, doon tayo maapat maawa. Bakit? Mapaparusahan siya.
So yun ang pagkakaiba ng ating karunungan sa karunungan ng Diyos. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So yung karunungan na yun ay pinakita sa pamagitan ng ating Panginoon. Tinupad ng Panginoon yung karunungan na yun. Yung pinalalo ng Diyos, wala pa sa walang hanggan. Tinupad yun ng ating Panginoon. Kaya siya karunungan ng Diyos. So, dito po tayo magtatapos. Mahalo po. So, bigyan natin kay brother walang sa pagpapawi.